Isinugal ko ang lahat para bilhin ang isang Jedi workshop na malapit ng magsara. Ang 5 master cutter sa pabrika, sa tingin nila, hawak nila ang buhay ng pabrika dahil sa kanilang galing. Pinili nila ang malalaking order para sa export. Kinabukasan bago magsimula ang trabaho, pinatay nila ang kuryente para pilitin akong hatiin ang kita. Kung wala kaming mga maestro, lahat ng hiwain mo bukas ay magiging durog. Maghanda ka na lang magbayad sa mga dayuhan. Pero hindi nila alam, hinihintay ko lang talaga ang kanilang welga. Para sa malaking order na ito, 1,998. Boss Suran, ang isang Metrong East Jade na kailangan ay deliver bukas. Hindi na namin kayang garantiyahan ng mga kasama ko. Bukas ng 8 AM, darating ang container para kunin ang mga produkto. 5 tonelada ng high-grade raw stone ay nakababad na lahat sa tangke. Maestro Zhao, ang paggipit mo sa akin sa oras na ito, ay medyo ina ang pag-arte mo. Amy, pwede kang lumabas at magtanong sa buong kalye. Maliban sa aming 5 master appraiser, sino ang makakakita sa loob ng balat ng bato at makakaiwas sa mga bita? Boss Suran, maging prangka na tayo. Malaki ang kita sa foreign exchange sa order na ito ng dayuhan. Ikaw lang ang kumakain ng buong handaan. Ni sabaw man lang ay wala kang iniiwan para sa amin. Hindi yan tama. Gaano kalaking parte ang gusto mo? Una, sa netong kita ng export order na ito, kailangan naming 5 ang 30%. Pangalawa, ang karapatan sa pagbili ng raw stone sa hinahara. Kailangan ibigay sa anak ko. Pangatlo, mula ngayon, kami na ang masusunod dito sa workshop. Huwag mo kaming didiktahan ng mga lumang patakaran mo. 30% ng kita at ang buong kapangyarihan sa pagbili ng hilaw na materyales. Kumikita ka ba sa pamamagitan ng iyong husay o nagnanakaw ka ng hayagan gamit ang kutsilyo? Suran, huwag kang magsalita ng masakit. Kung wala ang aming mga mata para markahan at nagkamali ng hiwa, ang milyon-milyong emerald na hilaw na bato ay magiging ordinaryong bato lang. Bukas ng umaga, wala kang maihahandang Jede na maipapasa. AMEA, inakala mo ba talaga na dahil ikaw ang humawak sa sirang pabrika na ito, ikaw na ang malaking boss? Si Boss Suran ay matalino. Kung hindi mo maihahatid ang emerald na ito, ang multa mula sa dayuhang negosyante ay makakapagpatalon sa iyo mula sa bubong ng pampublikong gusali. Kahit isang lamo pa sa bangko ang 3 palapag na pabrika mo, hindi mo mababayaran ang lahat. Kaya, Sinadya ninyong piliin ang gabi bago ang paghahatid para magkaisa at patayin ang kuryente para pilitin ako. ito ay negosasyon sa negosyo. Kung pumayag ka lang at pumirma, bukas, kami, sa isang gabi lang, makakagawa kami ng 10,000 piraso para sa iyo. Kung hindi ka pipirma, naghihintay sa labas para pakiusapan kami. Ang boss ng Chief Coating Consultant, matagal nang naghanda ng ala. Huwag mo nang hintayin ang alak na yan. Pwede mo nang inumin ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Ang pera sa loob. Para sa inyong 5, buong sahod ninyo ngayong buwan. Walang bawas. Dagdag pang severance pay ninyo para sa 2 buwan. Kunin ninyo ang pera at lumayas kayo sa workshop ko. Palalayasin mo kami. Suran, nabaliw ka na ba? Kung wala kaming mga maestro, bukas ng umaga, ang pabrika na ito ay tuluyang titigil at mamamatay. Kung wala kayong mga sisip na manggagawa, bukas, ang lugar na ito ay tunay na mabubuhay. Simula ngayon, ang Yunqui Workshop, hindi kailangan ng mga matatandang umaasa sa kutob, at lalong hindi kailangan ng mga ninuno na sumasakal sa boss anumang oras. Mayabang ka, Su. Akala mo ba ang ilang toneladang raw stone, maaring maging Jade token ang sarili? Sasabihin ko sa'yo, kapag lumabas ako sa pintong ito, bukas ng umaga, kapag sinisingil ka ng foreign merchant ng penalty, at pinipilit kang magbayad ng utang, kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi ako babalik. Kung gusto mong bumalik ako noon, gusto ko ng 50% ng kita. Ayan ang pinto, umalis na kayo. Hindi ko kayo hahatid. Iwan nyo lahat ng susi ng cutting machine sa mesa. Mga kasama, kunin niyo ang pera at umalis na tayo. Tingnan lang natin bukas ng umaga, anong basura ang ipapasa ni Suran sa mga kliyente. Ang natira na lang sa buong workshop ay yung 10 mga panga na tagalinis lang ng sahig at tagabuhat ng bato. Gusto nilang makagawa ng East Jade na gusto ng dayuhan. Mangarap na lang sila. Pagkalipas ng 1 oras. Boss Suran, bakit mo talaga sinibak si Maestro Zhao at ang iba pa? Sinibak mo silang lahat. Ang libu-libong piraso ng materyales na to, malapit na sanang ike. Tapos na tayo, umaasa pa kami sa sahod namin ngayong buwan para sa tuition ng mga bata. Wala na kaming makakain. Boss, ang trabaho ng pagtingin sa balat at pitak ng bato, hindi yan magagawa ng walang maestro. Dati, ang workshop na to, umaasa lang sa kanilang tinatawag na Golden Ace, inaabot ng kalahating araw para lang tingnan ang isang bato. Kapag mali ang hiwa, swerte lang. Kapag dama, lahat ng papuri sa kanila. Luma at makalumang patakaran yan. Ngayon, lahat yan, bubuwagin ko. Pero boss, hindi po kami marunong magbasa at wala kaming alam sa Jade. Ang pamantayang Jade plaque na hinahanap ng dayuhang negosyante sa paningin namin ay isang tumpok lang na makukulay na bato. Ito ang Physical Stone Detection at Caliper Fixing. Produksyon sa linya. Mula ngayon, ang Yunqui Workshop ay hindi nakukuha ng mga maestro na titingin sa raw stone. Aling Zhang, lumapit ka. Simula ngayong umaga, hindi mo na kailangang umintindi ng bato. Ang gagawin mo lang ay ilagay ang bato sa ultrasonic device na ito. Kapag umilaw ang green light sa screen, gumuhit ka ng pulang linya sa bato. Kapag red light, itapon mo agad sa basurahan. Wala ka ng ibang pakialam.
Gumuhit ka lang ng pulang linya. Boss, ilang libong linya ang maguguhit ko sa isang araw. Chonhua, ikaw ang bahala sa pag-operate ng kuting machine #1 na ito. Hindi ko hinihingi na marunong kang tumingin sa waterhead ng Jede, at lalong hindi mo kailangang maghanap ng mga nakatagong bita. Ilagay mo lang ang batong may pulang linya na iginuhit ni Aling Zhang sa saw blade. Kung paano nakafix ang caliper, ganoon mo rin putulin. Ibaba mo ang saw blade ng kuting machine kasunod ng pulang linya. Kung lumampas ng 1 milimetro ang error, ako ang bahala. Boss, magagawa ba yan? Pinuputol ang bato ng hindi tinitingnan ang base nito. Jade pa ba yan? Hindi ito paglalaro ng Jade. Ito ang kinaka-epektibong industrial cutting. Basta bawat isa sa inyo ay gagawin ang nakatalagang proseso sa inyong kamay. Nakaset sa pinakamahigpi. Ang galaw, kahit nakapikit ka, hindi ka magkakamali. Makakagawa tayo ng 3,000 piraso sa isang araw. Alisin na ng Yungki Workshop ang nakapirming sahod na ₱200. Lahat ay magiging per piraso na ang bayad sa pagputol. Ang isang piyasong pasok sa standard ay 50 sentimo. Basta pumasa sa sukat ng caliper. Mas marami kang gawin, mas malaki ang kikitain. Walang limitasyon. Boss, totoo ba yung sinasabi mo? May pera ba talaga? 6:15 na. Ang gustong kumita ng malaki, isuot agad ang safety goggles. Kunin ang mga gamit at tumuesto. Ang tingin sa sarili ay hindi kaya o takos sa responsibilidad. Nandoon ang pinto. Umuwi na kayo. Sa maliit na tsaan sa tapat ng pabrika. 8:00 na. Papasok na ang container truck ng dayuhan. Bakit hindi pa lumalapit si Suran? Lumuhod para magmakaawa sa atin. Bakit ka nagmamadali? Tingnan natin kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang katigasan ng ulo niya. Ang natitira na lang sa buong pabrika ay yung ilang mga babaeng taga na yon na hindi man lang alam kung paano buksan ang makina ng pagputol ng bato. Kung makakagawa sila ng Jede na walang depekto ayon sa standard ng dayuhan. Ako, si Maestro Zhao, ngayon ko ngunguyain ang tasa ng tsaan na to at lulunukin. Talagang pinaandar niya ang makina. Saan siya kumuha ng pera para kumuha ng mga Diyos para magtrabaho sa cutting table? Lumang boss. Ang pirasong ito ay ice jade na may bukas na bintana. Galing pa sa lumang mina. Daan-daang libo ang halaga nito noong binili. Kung ipapahiwa mo lang sa akin ng ganyan, diretso lang. Tingnan ninyong mabuti. Dati, kapag naghihiwa ng bato sina Maestro Zhao, kailangan pa nila magsindi ng 3 sigarilyo at gamitin ang flashlight ng kalahating oras bago nila hawakan ang switch. Ngayon, ang patakaran sa Yungki Workshop ay, walang sinuman ang pwedeng humawa. Tingnan ninyo ang mesa sa harap ninyo. Nakikita ninyo ba ang pulang linya? Hindi ninyo kailangang malaman kung ang nasa loob ng linyang ito ay glass jade, ordinaryong bato. Ang tanging kailangan ninyong gawin ay itapat ang pulang linya sa diamond saw blade. Huwag mag-atubili. Huwag gamitin ang inyong kakiramdam para maggasya. Diretso lang na hiwain ito. Naiintindihan ba? Tingnan lang ang linya, huwag mag-isip hiwain. Kung hindi ninyo matapat, huwag mag-isip. Gamitin lang ang inyong mga kamay at ang mahigpit na patakaran. Mang Lee, ikaw ang bahala sa polishing table. Naset ko na ang kapal. Ang makina ay may positioning sensor. Kapag naabot ang posisyon, automatikong mamamatay ang kuryente. Gusto kong idiin mo ang iyong kamay hanggang sa dulo. Kapag lumampas ng 1 milimetro, agad itong itatapon. Susubukan ko po. Operation SE Manual. Ito na ang huling beses na ipapaliwanag ko ito. Ang buong proseso ng paghihiwa ng Jede, hinati ko na sa 12 hakbang. Bawat isa sa inyo, isa lang ang galaw. Kung perpekto ang gawa, may bayad agad. Kapag nagkamali ng isang hakbang, basagin agad at itapon sa basurahan. Ibawas sa bayad kada piraso. Ngayon, lahat kayo, itodo nyo ang makina. Ang makina numero 1, naghihiwa ng Jede raw stone na nagkakahalaga ng 100,000. Nabaliw na si Suran. Pinaputol niya ang isang Chonhua na tagabuhat lang. Wala siyang mata para makita ang mga nakatagong bitak. Kapag pinutol niya yan ng bulag, magiging durog ang lahat ng Jede. Ha ha ha. Boss. Sabi ng mga eksperto sa labas, hindi raw pwedeng ganyan ang pagputol. Ano ang patakaran ko? Tingnan lang ang pulang linya. Pindutin ang diamond saw blade, takpan ang tenga. Hindi makakagawa ng 10,000 piraso ng order ang mga eksperto. Ang linyang ito lang ang makakagawa. Itulak mo. Sayang ang materyales. Bulag na pagputol ng Jede. Hindi na mapipigilan ang kabaong ng ating mga ninuno. Naiwasan ang nakatagong bita. Ang babaeng ito ay may mata ng Diyos. Idikit ang carbon needle. Gumamit ng sirang makina para palitan ang lumang sining ng pagtingin sa bato. Sayang lang ang batong yan. Si Aling Zhang ang naglinya. Kahit hiwain, puro basura lang ang lalabas. Sabi ng eksperto ng boss, itong bato. Sa Yungki, ang makina ang masusunod. Ang sinasabi ng eksperto ay puro kalokohan. Ilagay sa jig #2 at ipasa kay Mang Lee para sa chamfering. Si Agent Son, ang general agent ng dayuhang negosyante. Bakit siya nandito? Patayin ang lahat ng makina. Huminto kayong lahat. Boson, nandito ka ba para manggulo? Sinabi na sa akin ni Suran at Zhao Decay ang lahat. Tinanggal mo lahat ng master appraiser. At kumuha ka ng mga tagalinis. Para maghiwa ng high-grade goods. Nagbayad na ang dayuhang negosyante ng 50% down payment.
Sinisira mo ang mga produkto ng sadya. Nahiwa na ang bato. Home, ang tapos na produkto ang magsasalita. Ang UX ay hindi dapat lumampas sa 0.1 mm. Kailangan ito ng grade 8 na manggagawa para dahan-dahang kiskisin. Gumagamit ka ng heavy-duty cutting machine at pinapagawa mo sa mga babae sa baryo. Ang pinakaunang piraso ay sobra sa kapal. Isasara ko agad ang bodega mo. 5 milyong multa. Paano mo babayaran yan? Sukatin. Ikaw mismo ang naglagay ng lig mo sa gilotina. Boss Son, gaano kalaki ang error? Basura na yan, di ba? Impossible. Walang micro-adjustment ang heavy-duty cutting saw. Paano magagawa ng isang babae sa baryo na walang utak na maghiwa ng perpektong patag sa isang pasada? Hindi tumpak ang kamay ng tao, kaya hindi na niya kailangang itula. Ang bato ay mahigpit na nakabi sa 3 tornilyo na ito. Ang hiwa na ginawa ng lagari ay pisikal na hindi magbabago, 2.5 mm. Ang mga bihasang manggagawa ay pwedeng magkamali, pero itong 3 tornilyo, kahit maghiwa hanggang sa susunod na taon, ito pa rin ang kapal. Kukunin mo pa rin ba ang multa? Ang lupit mo, pero't sambalang yan. Kailangan ng dayuhan ng 10,000 piraso. Sa bilis ninyo, 500 piraso lang ang kaya ninyo sa isang araw. 36 oras na lang bago ang deadline. Hindi ako naniniwala na makakagawa kayo ng 10,000 piraso. Mag-iwan ng tao para magbantay. Kahit isang piraso lang ang kulang, patay ka pa rin. Ang manggagawa na unang makagawa ng kwalipikadong JD tablet, may komisyon. Chunhua, ito ang pera. Gawa ng isa, kuha ng isa. Kung sino ang makagawa ng 500 piraso ngayon, makukuha niya agad ang 100 yuan cash pagkatapos ng trabaho mamaya. 100 yuan, Boss Suran. Ngayon, ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko sa makinang ito. Aling Zhang, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Bilisan mo at markahan ang pulang linya. Kung maantala mo ang pagkuha ko ng pera, ipaglalaban ko sa iyo ang buhay ko. Basta makaraos lang tayo ngayon. Ang mataas na rate ng pagkasira sa simula. Bukas ng umaga, ang sistemang ito ng bayad per piraso ay tuluyang dudurog sa mundong ito ng mga manggagawa na umaasa sa pamahiin para kumita. Maestro, 4 na oras nang umaandar ang makina. Pinayagan ba talaga ni Suran ang mga babaeng taga na yon na yon may nahati na sila? AMA, habang lumalakas ang ingay ng makina, mas mabilis siyang mamamatay. Kung wala ang aming mga mata, ang makinang panggupit na libo-libo ang ikot. Puro tago na lamat lang ang lalabas. Hindi jede ang hinihiwa niya, kundi isang kariton ng basag na bato. Suran, patayin mo ang kuryente. Kasalanan yan. Bawal ang hindi taga dito sa workshop. Lumabas ka. Ito ay high-grade rawstone. 10,000 piraso para sa order sa labas. Sa isang umaga, nasira mo na ang halos 500 piraso. Sinusira mo ang reputasyon ng buong bayan. Waldas, nagsasanay ka sa mga batong nagkakahalaga ng daan-daang libo. Makinig ka sa payo ko, habang hindi pa lubusang nasisira ang mga materyales, bumili ka ng 2 kahon ng magandang sigarilyo. Ako na ang magmamakaawa, isasama kita para pakiusapan si Maestro Zhao. Bigyan mo siya ng shares para siya ang magligtas sa sitwasyon. Pakiusapan mo siya, para maging Diyos-Diyosan uli siya. Ito ang patakaran sa industriya. Ang mga basurang ito sa sahig, ito ang presyo ng iyong kayabangan. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang presyo ng pagbabago ng patakaran. Tingnan ang datos. 6 AM nagsimula ang makina. Sa unang oras, 120 piraso ang nasira. Sa ikalawang oras, 80 piraso ang nasira. Mula 9 oras 30 minuto AM hanggang ngayon. Itong bato lang ang nadagdag sa basuhan, ha? Ito ang tinatawag na muscle memory. Hindi na sila tao ngayon. Sila ang ganap na bahagi ng makinang ito. Ang ika-1,000 na kwalipikadong JED tablet ay inilabas sa linya. 1,000 piyaso sa kalahating araw. Tama ba ang kapal? Parehong-pareho. Paano mo yan mahihiwa ng walang 30 taong karanasan? Basta't nakalock ang mga parameter, ang sirang workshop na ito ay magiging isang walang sawang makinang naglilimbag ng pera. Hanggang sa paghinto ng makina, 3,200 piraso ang natapos na kwalipikado. Ang mga patakaran na itinakda ko kapag nagkamali, umalis. Kapag tama, kumuha ng pera. Agad na bayaran ng cash. Ang mga tinawag ang pangalan, lumapit. Chunhua, 1,500 kwalipikado ngayon. 50 sentimos bawat piraso. Bawas 70 para sa mga depekto. Direktang 680 pesos. Boss. Ang asawa ko, nagbabasag ng bato sa minahan, hindi kumikita ng 600 pesos sa isang taon. Pumayo ka ng tuwid habang kumukuha ng pera. Karapat dapat ka rito dahil sa pagsunod sa patakaran. Magtrabaho ulit bukas. Aling Zhang, lumampas sa 2,800.
450 pesos ang kita sa isang araw. Ang mga mata ng mga maestro at kapitbahay ay namumula na. Si Chunhua, kumita ng 680 sa isang araw. Ang buong workshop ay nakagawa ng 3,000 piraso. High-grade goods. Impossible. Basta-bastang pagputol lang. Paano mo nalampasan ang nakatagong bita? Ginamitan niya ng infrared line marker. Tapos, tudodin na lang sa lever. Ngayon, daan-daang tao ang nakapila sa labas ng pabrika ni Suran, nagmamakaawang maging apprentice. Puntahan mo ang pinsan mong si Boss Kian sa kanluran. Sabihin mo sa kanya itago niya lahat ng stock ng diamond sa blade para sa high-grade goods mamayang gabi. Tignan natin si Suran kung paano siya magpuputol ng bato bukas, gamit ang mga daliri niya. Kinabukasan. Kayong lahat, dumaan man o dumaan, buksan niyo ang inyong mga mata. Ito ang tunay, makalumang estilo ng Southern Manual Craftsmanship. Ang mga pirasong ito ay iniwasan ng ritual na pambasbas. Suotin mo ito para sa proteksyon mo. Tama yan. Yung mga export orders ng Yunqui Workshop ngayon, lahat ng piraso nila sinusukat gamit ang caliper. Ang kapal, parang galing lang sa printing press. Itong lumang pamamaraan mo, hindi ba laos na? Anong alam nyo? Wala. Niloloko lang ni Suran ang mga dayuhan. Walang buhay ang makina. Pabagsak at walang pakundangan kung pumutol. Sinisira nito ang lahat ng espiritu ng Jede. Ang yelo ay nasa loob ng Jede, at ang bulak ay nakapulupot sa yelo. Itong mga gawa kong piraso gamit ang kamay, sumusunod sa natural na daloy ng bato. Unti-unti itong hinuhubo. Kahit manhid at walang kwenta ang paraan ng pagputol na iyan, may internal damage ang raw stone. Kapag dinala ng mga dayuhan para isuot, sa loob ng kalahating buwan, sisiguro kung magkakahiwa ito sa gitna. Totoo ba yan? Tingnan mo si Chunhua, kumikita ng daan-daang piso araw-araw sa pabrika. At ang mga hiwa niya, sobrang linaw. Makina, yan ang mga bagay na kumakain ng tao nang hindi nilalabas ang buto. Panoorin ninyo, ang mga lumang cutting machine ni Suran, mamimiss na ngayon. Penalty fee, papawalan siya ng pantalon. Himinto, na-stuck ang cutting machine. Boss, mainit. Nabuhos lahat ng diamond sa blade sa disk. Sobrang tigas ng high-grade raw stone. Hindi kayang putulin ng plain ion disk. Na-stuck ang materyales. Magdala ng bagong saw blade ang warehouse manager. Palitan ng disk ng lahat ng 5 machine. Boss, wala na. Walang diamond sa blade sa warehouse. Lahat wala na. Paano nawala? Hindi ba ikaw ang nag-check ng inventory noong makalawa? Sabi mo may 500 pa na spare parts. Yan ang lumang carbon steel sa blade. Hindi kayang putulin ang batch na ito ng high-grade goods para lang sa export orders. Ang diamond sa blade para sa Jede, si Boss Kian ang namamahala. Ang nagde-deliver tuwing umaga, hindi siya dumating kaninang umaga. Kagagaling ko lang sa hardware factory niya para kunin ang order. Anong sabi ng hardware factory? Nagkubli si Boss Kian sa opisina niya. Ang mga tauhan niyang basagulero, pinalayas ako. Sabi nila, nasira raw ang spindle ng makina sa paggawa ng diamond sa blade. Hindi raw maayos sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Wala raw silang stock na ibibigay sa atin. Naku, patay. Si Boss Kian ay bayaw ni Maestro Zhao. Hindi ito sira ang makina. Malinaw na sinusubukan nilang pigilan si Boss Suran. Kung walang diamond sa blade, lahat ng makinang ito ay walang silbi. Ang deadline ng delivery ay mamayang gabi. Ang penalty fee ay nakakamatay. Ang mga masasamang taong ito, nakita lang tayong mga ordinaryong tao. Kumita ng malinis na pera sa loob ng 2 araw, inggit na sila. Gusto nilang putulin ang ating kabuhayan. Boss, saan ka pupunta? Gusto nilang maglaro ng laro ng pagputol ng supli. Tuturuan ko sila kung paano isulat ang salitang kamatayan. Boss, si Boss Kian, maraming tauhang basagulero. Sasama ako sa'yo para lumaban. Ibaba mo ang bareta. Linisin ang putik sa sahig ng workshop. Muling lagyan ng tubig ang cooling tank ng makina. Lahat kayo, manatili sa inyong mga pwesto at hintayin ako. Pagbalik ko, kung hindi pa nakakabit ang sablede at naantala ang paghiwa, ibabawas ko ang buong sahod ninyo sa araw na ito. Oh, dumating na si Boss Suran. Isang malaking karangalan. Suran, bakit ka nagmamadali? Naipit na ang mga makina sa workshop. Boss Kian. Nakasulat sa kontrata, araw-araw, bago mag-alas 8 ng umaga, kailangan may delivery. 1,000 high-pressure diamond saw blade. Alas 10:30 na ngayon. Nasaan ang mga order ko? Ay, Boss Suran, hindi natin kontrolado ang panahon. Di ba, ang mga saw blade mo ay high-grade, kailangan ng imported na spindle lathe. Ang lumakong makina, tuloy-tuloy ang trabaho kagabi.
nasira ang spindle. Hindi ko naman sinasadyang hindi magsupli, sadyang nagkaaberya lang ang makina. Kalahating buwan bago maayos ang makina, sa tingin mo, hindi mo naman ako masisisi. Di ba, Suran, matagal ko nang sinabi sa'yo, malalim ang tubig dito sa Jedtown. Kung wala kaming mga nakatatanda para gabayan ka, ang lumamong bangka ay madaling lumubog. Kahit gaano pa kagaling ang kuting machine, paano kakagatin ang bato kung walang ngipin? Tama, Boss Suran. Humingi ka na ng tawad kay Maestro Zhao at hatiin ang shares ng pabrika para naman kumita tayong lahat, di ba? Umuwi ka na ngayon. At iabot mo ang susi ng workshop ng may paggalang dito sa bahay ko dahil sa ating pagiging kababayan. Ipapaayos ko kay Boss Kian ang makina ngayong gabi para makapagsupli sa'yo. Kung hindi, wala kang diamond sa blade ngayon. At ang multa mula sa dayuhang negosyante ang papatay sa'yo. Boss Kian, huling kumpirmasyon ko lang. Ngayon, hindi ka talaga makapagsupli ng diamond sa blade, tama? Kahit sino pa ang dumating, hindi ako makakapagsuple. Ang makina ko ay sira rin ngayon. Akala nyo, hawak nyo na ako sa leak. Huwag niyo akong takutin ng mga papel na yan. Sa bayan na to, abutin ng 3 taon ang kaso. Hindi mo kayang maghintay. Maestro Zhao, sa buong buhay mo, sa pakiramdam ka lang naghiwa ng bato. Kaya hindi mo talaga naiintindihan kung ano ang supply chain risk control ng modernong industriya. Ang kontrata ng supply na ito ay direktang nairehistro sa City Foreign Trade Bureau at binigyan ng green light. Ang order na ito ay may foreign exchange quota ng probinsya. Ang pagputol sa supply chain ng foreign orders ay katumbas ng pagsira sa pangkalahatang plano ng pag-export ng lungsod. Narehistro sa City Bureau. Bakit hindi mo sinabi noong pumirma ka ng kontrata? Para sa mga gumagawa ng gulo na maaring manaksak sa likod anumang oras, mga workshop na parang gangster. Akala mo ba wala akong reserba? Ang nilabag mo ay ang probisyon sa paghadlang sa dayuhang kalakalan. Hindi ko na kailangang kumilas sa korte para idemanda ka. 2 oras na ang nakalipas, ang nakarehistrong listahan ng pagkalugi sa paghinto ng trabaho ay na-fax na sa City Bureau. Ngayong hapon, ang selyo ng negosyo at espesyal na serbisyo ay ididikit sa pintuan ng bulok mong hardware factory. Hindi lang ang pabrika mo ang sapilitang kukunin para bayaran ang utang. Sa malisyosong paghadlang sa malaking foreign exchange order, ang natitirang bahagi ng buhay mo ay gugugulin mo sa kulungan. Suran, huwag kang magpanggap dito. Kahit pasirain mo si Boss Kian, wala ka pa ring diamond sa blade sa kamay mo. Pagdating ng umaga, ang multa sa paglabag sa kontrata ay papatay pa rin sa iyo. Sige, magkasama tayong magdusa. Sino ang nagsabi sa iyo na ang diamond sa blade ko ay dito lang sa bayan mabibili? Sakto ang oras. Naku po, anong klaseng halimaw na sasakyan yan? Kakayanin ba ng bulok na kalsada sa bayan natin yan? Boss Suran, dahil nagbayad po kayo ng express air freight fee sa distribution center, ang 50,000 piraso ng orihinal na gawa sa Germany, imported na industrial grade high hardness saw blades ay naihatid na po lahat. Pakiusap po, pirmahan niyo po ang customs exemption release form na ito para sa pagtanggap. Maestro Zhao, ang mga patakaran ay palaging dudurog sa mga hindi sumusunod. I-unload, ibalik lahat sa workshop. Machine hash 1, simulan ng pagputol. Ibalik ang pera. Anong kleseng lumang sining yan? Tingnan nyo, mga kababayan. Sabi ng matandang impostor na to, pangit daw ang gawa ng makina. Pero ang gawa niya, basag. Dinala ko, tong jede sa tindahan ng ginto para lagyan ng gilit. Sabi ng panday, makapal sa kaliwa, manipis sa kanan. Inilit niyang lagyan ng ginto, kaya nabasag agad. Kahapon, sa labas ng Yunqui workshop ni Boss Suran, nakita ko si Chunhua, kahit nakapikit, ang ganda ng pagkakahiwa niya. Ang bawat piraso, parang salamin sa kinis. Ikaw, matanda ka, niloloko mo lang kami gamit ang mga tira-tira. Kinukuha mo ang pinaghirapan naming pera. Ito ang natural na tekstur ng bato. Hindi nyo naiintindihan ang sining ng paglililok ng kamay. Sining mo mukha mo, ibalik ang pera. Seg. Nabalitaan ko na napakahigpit ng mga dayuhang hapon. Si Suran, nagmamadali lang kagabi, nagpalit ng saw blade. Paano kung hindi umabot sa standard ang kalidad? Tapos na ang lahat. Suran, si MR Smith mismo ang dumating para inspeksyonin. Sasabihin ko na agad ang masamang balita. Pumili ng 5 kahon. Kung makakita ako ng 1 pirasong basura, direktang kanselado ang transaksyong ito. Pumili lang kayo kung may isa man na ang kapal ay lumampas sa 0.1 mm. Ako, si Suran, ibibigay ko ngayon ang pagawaan at ang titulo ng lupa sa inyo. AMEA. MR Smith, tingnan niyo po ng mabuti. Ito ay gawa ng mga babaeng taga-nayon na hindi marunong bumasa. Sila ang naghiwa nito. Hindi may iwasang masira ang panloob na hibla ng bato. Diyos ko, paano ito nangyari? MR Smith, anong nangyari? May nakatagong bitak ba? Nasira ba ito? Ikaw na tanga. Ano ang alam mo? Hindi ito sira. Ito ay isang himala ng industriya. Tingnan mo ang kinang ng hiwa na ito.
Wala talagang marka ng pagkasunog na iniwan ng carbon steel saw blade. Tanging ang industrial diamond saw blade na may napakataas na bilis ang makakagawa ng ganitong makinis at walang markang hiwa. Sa susunod, makakatipid pa tayo sa oras ng pagpapakinis at paghasa. Marsu, hindi ka panipaniwala. Nasanay mo ang mga ordinaryong manggagawa na maging mga kuting machine na walang error. Ang batch ng mga produkto na ito ay higit pa sa anumang batch na nakuha namin, kahit ang high-grade ice jade. Diyos ko, pati ang mga dayuhan ay humanga. Ang production line na ito ang magpapaisa sa mundo ng jade. Ginoong Su, lahat ng unang batch ng produkto ay na-inspeksyon na. Bukod pa rito, agad na nagdagdag ang head office ng malaking order na 100,000 piraso. Bukas, ilalagay ng paunang bayad sa iyong account. Masayang kakikipagtulungan. Gawa ng Yunkui, kinikilala lang ang pamandayan, hindi ang gawa ng tao. Boss Su, nabulag ako. Nalinlang ako. Nagdagdag ang dayuhang negosyante na malaking order na 100,000 piraso. Tiyak na kulang sa tao ang pabrika. Boss Su, dahil magkakababayan naman tayo, bigyan mo naman ako ng trabaho. Hindi ko na kailangan ng kita. Hindi na rin ako magiging master appraiser. Papasok ako sa workshop at magbubuhat ng bato. Magwawalis ako para kina Chonhua. Kahit Boss Su. Marunong ka bang magbasa? Ang infrared instrument ay hindi magtataksil. Ang jig ay hindi maiinggit. At ang ruler ay hindi kailanman puputol ng kuryente ko sa hating gabi. Ang Yunkui workshop ay isa ng kumpak na makinang pang-industriya. Hindi na ito makakatanggap ng isang makasarili at kinakalawang na tornilyo. Ikaw. Wala ka talagang iniwan na daan para sa akin. Ikaw mismo ang sumara sa sarili mong daan. Umalis ka na, huwag mong dungisan ang labas ng pabrika. Masyadong malaki ang hakbang ni Suran. 100,000 piraso yan. Sa 5 makina lang na yan sa kamay mo. Mga luma at siyang panghiwa ng jede. Kahit mamatay sa pagod ang mga manggagawa. Hindi nila kayang makagawa ng 100,000 piraso. Ang lumang kagamitan, hindi talaga kayang kiisin ang pagkasira ng diamond saw blade. Kailangan itong palitan. Kailangan ng fully automatic, computer-controlled CNC machine group. Kailangan yan bilhin sa Provincial Heavy Machinery Factory. Malaking kumpanya yan ng gobyerno. Mataas ang tingin sa sarili. Ang workshop natin na nasa probinsya, kahit may dalang baboy, hindi kanila papansinin. Bakit kanila bebentahan ng high-end na kagamitan? Kung may foreign currency ako ang batas. Manager Lee, ang Yunkui workshop namin, gusto naming umorder ng 500 units ng CNC stone cutting machines na may microcomputer motors at babayaran namin ng buo. Sana po ay matulungan nyo kami. 500 units na microcomputer CNC? Gao, nababaliw ka na ba? Ang mga yan ay para lang sa mga state-owned jade carving factories sa probinsya at syudad. Mga high-tech na kagamitan yan. Ang workshop nyo na nasa liblib na lugar. Bibilhin nyo yan para lang gawing altar? Manager, may emergency order kami mula sa foreign client para sa 100,000 piraso ng ice jade. Hindi na talaga kaya ng lumang makina. AMEA. Nakita mo ba yung tumpok ng 74 type na yan? Mga segunda manong belt machine? Galing yan sa isang state-owned factory, nakakapalit lang ng bago. Dahil malayo ang pinanggalingan ninyo, ibibigay ko sa inyo ng 500 bawat isa. Gusto nyo o hindi? Ayaw na bahala. Puro kalawang na yan. Wala pang ang automatic water injection function. Paano kami magpuputol ng ice jade? Ang mga bulok na workshop sa probinsya, rapat lang gumamit ng mga lumang basura. Kung hindi nyo kayang bumili ng mamahaling gamit, huwag na kayong magkunwari dito. Umalis na kayo, huwag kayong sagabal. Nako, nagwala ang Japanese businessman at si Watanabe. Ito pa naman ang joint venture deal na galing sa itaas. Kung masira ito, kailangan mag-resign ng ating factory manager. MR Watanabe, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Ang presisyon ng makinang ito, pinagsisikapan na po ng aming mga manggagawa na i-adjust. I-adjust. Ang inyong assembly line ay isang kalamidad. Ang aming high-precision CNC machine, pagkatapos ninyong i-assemble, hindi pa umabot ng 2 oras na walang laman, nag-overheat at na-jam ang bearing. Sa ganitong teknolohiya, hindi kayo karapat-dapat na maging contract manufacturer ng Kiki Corporation. Anong nangyari? Nagkamali ba sa blueprint? Manager, eksaktong-eksakto sa blueprint ang pagkakabit namin. Masyadong maselan ang mga gamit ng dayuhan. Wala tayong aircon dito. Pag umikot na, nagbablock agad. Huwag mong isisi sa lumang teknolohiya ninyo. Ibalik ang kagamitan. Kanselahin ang kontrata. Kanselahin ang kontrata. Hindi ito kasalanan ng mga manggagawa, kundi sa kawalan ninyo ng kalaman sa lokal na parameter. Sino ka? Ako ang tunay na end user na gustong bumili ng inyong makina. End user. At ako rin ang makapagtuturo ng nakamamatay na depekto sa inyong blueprint. Ang original na disenyo ng inyong spindle axis deviation ay nakatakda para sa temperate o scenic climate. Pero nasa timog tayo dito. Mataas ang humidity. Ang pagputol ng jade ay nangangailangan ng heavy pressure operation. Kayo, hindi ninyo pinalaki ang spindle gap ng 0.02 mm. At hindi rin ninyo pinalitan ng high viscosity engine oil, nangkop sa mainit at mahalumigmig na kapaligiran.
Kung hindi babaguhin ang maliit na parameter na ito, ang makinang ito, kahit saan pa i-assemble, basta tuloy-tuloy na nagpuputol ng bato sa loob ng 2 oras, iyak na init at masisira. Hindi ito dahil sa mahinang gawa ng mga manggagawang Tsino, kundi dahil sa kayabangan ninyong mga sumusulat na manual. Masyado kayong mayabang. Diyos ko. Ang galing ng paghuhusga. Bakit hindi ko naisip yan? Ginoo, sang Engineering College ka po, Professor. Ako si Suran. Ako ang may-ari ng Yunki Workshop. May hawak akong order para sa US Metropolitan Department Store. 100,000 piraso ng jade na yem order. May sapat na foreign exchange quota ako. Akala ko, ibibigay ko ang order para sa 500 units ng equipment sa Provincial Machinery Factory. Pero sayang. Sinabi ni Section Chief Lydian na ang isang probinsyano tulad ko, karapat-dapat lang magpulot ng kalat sa labas. Lydian John, putang ina mo. Bulag ka ba? Suran, kahanga-hanga ang pananaw nyo. Kung hindi karapat-dapat ang provincial factory sa order nyo, sa ngalan ng Kiki Corporation, diretso na akong mag-alok ng partnership. Kung handa kayo, gawin yung Key Workshop ang practical demonstration base para sa aming pinakabagong machine tools sa China region. 500 units ng high-precision CNC stone cutting machines. Ibibigay ko sa presyong 10% mas mababa sa factory cost, walang mga middleman. Kasama ang on-site setup service na 10 foreign senior engineers, ay de-deliver at i-deal ang mga machine sa loob ng 3 araw. Boss Suran, grabe, nagkakamali tayo ng tao ah. Tignan nyo, pwede bang tanggapin ng provincial factory ang subcontract? Kapag natuto na kayong gumamit ng technical na parameter imbes na kayabangan, saka lang kayo kakatok ulit sa Yunki. Ang kutsilyo ng kapital ay naamoy ang dugo. $2,000,000 cash, bilihin ko na ang 500 bagong makina mong galing Japan, pati na rin ang pabrika, at ang 100,000 pirasong order para sa export. Boss Huang, 2 milyon. Nagbibiro ka ba sa presyo mo? Ngayon, ang Yunki, itong mga cutting machine pa lang, higit pa sa 2 milyon. Matanda. May karapatan ka bang sumabat dito? Nag-aalok ako ng 2 milyon dahil pinahahalagahan ko ang lugar ninyong ito. Bossu, ang industrial assembly line na ginawa mo sa workshop ay henyo talaga. Pero masyado ka pang bata, hindi mo naintindihan kung paano kukunin ang pinakamalaking kita. Paano mo balakunin, Boss Huang? Tingnan mo kung anong klaseng basura ang inupahan mo. Mga babaeng taga-nayon na hindi marunong bumasa, mga matatandang babae na mabagal kumilos. Binabayaran mo pa sila ng per piece ang taas ng sahod nila. Daan-daan ang kinikita nila sa isang araw, sayang lang ang pera. Kapag ako na ang humawak, ang unang bagay, itong mga matatanda, mahihina, at may sakit na walang silbi, tanggalin lahat. Pumunta sa labor market, mag-recruit ng mga batang apprentice na 17 tandang bawas 18 taong gulang. Ang sahod, ibaba sa 1/4 ng sahod mo ngayon. Magtrabaho ng 16 na oras araw-araw. Ang makina tuloy-tuloy, ang tao ang magpapalit. Pahirapan mo iyang mga mahihirap na yan, basta bigyan mo lang ng pagkain, magtatrabaho sila hanggang sa mamatay. Sa ganitong paraan ng paggawa, ang kita ay dodoble pa. Kunin mo ang pera mo at lumayas ka sa pinto. Suran, huwag kang maging abusado. Akala mo ba dahil hindi mo ibebenta ang lugar, wala na akong magagawa sa'yo? Hindi ako kapos sa pera. Nakakuha na ako ng bagong lupa sa timog ng bayang ito. Ang mga makina ay handa nang ilagay anumang oras. Dahil hindi mo ibebenta ang lugar, gagamitin ko ang pera para sirain ka. Ang mga manggagawa mo sa workshop, iyang mga sinanay mo para maging bihasang manggagawa, agawin ko silang lahat. Pagdating ng panahon, maiwan ka sa isang tumpok ng mga makina na walang nagpapatakbo at malamig. Tingnan natin kung paano mo matutupad ang 100,000 pirasong order mula sa ibang bansa. Gusto kong makita, sa harap ng totoong pera, ilan sa mga mahihirap mong manggagawa ang susunod pa rin sa mga walang kwenta mong patakaran. Hinihintay ko lang na hindi ka magdadala. Chunhua, tama? Narinig ko na ikaw ang haligi ng Yunki no isa. Magkano ang ibinabayad sa iyo ni Boss Suran sa isang araw? Ano ang pakialam mo? Kumikita ako sa sarili kong pagsisikap. Nakakakuha ako ng 4 o 500 sa isang araw, ha? Haha, Diyos ko. Ito ay dapat na daan-daang libong cash. Tama. Naglabas na malaking pera si Boss Huang. Direktang binabayaran ang mga tao ng cash. Ang tao ay namamatay para sa pera. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Ang aming Boss Huang ay magbubukas ng mas malaking pabrika ng pagputol ng bato sa timog. Basta ikaw ang manguna at dalhin ang mga tao sa iyong production line doon. Ang 10,000 sa kahon na ito ay direktang magiging iyong allowance sa paglipat. Pagkatapos mong lumipat, hindi mo na kailangang gumawa ng mabibigat na trabaho. Gagawin ka ni Boss Huang na assistant director ng workshop. Ang basic salary ay nagsisimula sa 1,000 at ang piece rate ay tataas ng 3 beses. Ano sa tingin mo? Tumango ka lang at maaari mo nang kunin ang perang ito.
Suran, tapos na, tapos na. Ang pera ay nakakaakit ng puso ng tao. Ang mga mahihirap na taong ito, sino ang makakatanggi sa tukso ng 3 beses na sweldo? Ang iyong bagong production line ay sisirain ni Boss Huang. Ete, kunin mo na ang pera at sumama ka sa akin. Pareho lang naman ang pagputol ng bato. May pera pa rin. May pera, hindi ba pera? Kung hindi ka kikita, hindi ka babaliw? Chonhua, bakit ka nakatulala? 1,000 piso yan, cash. Kahit sa Yungkui ka pa magtrabaho, kahit masira mo pa ang makina, abutin ka pa rin ng kalahating buwan. Bilisan mo, kunin mo na ang pera at umalis. Si Boss Suran, bata pa rin talaga. Kapag nawala ang pagkakaisa, babagsak ang pabrika. Boss Suran, tingnan mo ang katotohanan. Ito ang realidad, ang kapital ang hari. Gaano man kalaki ang iyong mga patakaran, mas malaki pa rin ang pera. Binigyan kayo ni Boss Huang ng 10,000 piso bilang relocation fee at nangako ng 3 beses na sweldo bilang assistant manager. Hindi ko kayo sinisisi kung naiinggit kayo, pero may isang tanong lang ako sa inyo. Boss Huang, ang kondisyon para bigyan kayo ng ganoong kalaking sweldo, ano? Ang kondisyon ay gagamitin niya kayo na parang asno. Hahabain niya ang oras ng trabaho sa workshop araw-araw, hanggang 16 na oras na walang pahinga. Ang kondisyon ay ikaw, Chunhua, ang magiging masamang tao. Sisantehin mo ang mga kasamahan mo, ang mga matatandang babae. Ang kondisyon ay kapag kumita na siya ng sapat na pera, anumang oras ay kukuha siya ng bagong batch ng murang manggagawa na 15 o 16 na taong gulang. Itatapon lang kayong lahat talabas. Doon, kayo ay mga gamit lang na madaling palitan. Kalokohan. Huwag kang magpakalat ng kasinungalingan dito. Malaking tao si Boss Huang. Tutuparin niya ang salita niya. Ngayon, hindi ko kayo bibigyan ng mga walang kwentang pangako. Bibigyan ko kayo ng mas matinding patakaran. Simula ngayon, opisyal na ipapatupad ng Yungkey Workshop ang buong empleyado na profit sharing at dividend system. Mula ngayon, bawat buwan, 30% ng netong kita ng pabrika ay ilalagay sa profit pool. Hindi nyo kailangan maglabas ng kahit 1 sentimo para sa puhunan. Nabaliw na ba siya? Ibibigay niya ang 30% ng kita sa mga simpleng manggagawa, sa mga tagahiwa ng bato. Basta kayo, araw-araw, panatilihin nyo ang minimum error sa paghiwa ng bato. Kahit tagalinis ka o tagabuhat ng bato. Kung kumita ang workshop ng 1,000,000 piso, sa katapusan ng taon, makakakuha kayo ng 300,000 piso. Gamitin nyo para magkatayo ng bahay, bumili ng sasakyan. Dito, hindi na kayo empleyado ng kung sino man. Kayo ang mga may-ari ng Yungkey Workshop na may selyo pa. Mga kasosyo kayo. Ngayon, kung sa tingin nyo, mas panatag ang kumuha ng 10,000 piso para maging gamit lang ng iba, diretso na kayo sa accounting office para mag-settle. Diretso na kayo sa accounting office para mag-settle. Ang sahod nyo sa buwan na ito ay babayaran agad. Hindi ko kayo pipigilan. Pui. Ita ka, Deputy Manager. Ako si Chunhua, dati hindi ko kayang bayaran ang tuition ng anak ko. Si Boss Suran ang nagturo sa akin, isang simpleng tao, kung paano kumita ng marangal at ayon sa patakaran. Sa paningin ng Boss Huang ninyo, kami ay parang walang kwentang hayop lang. Tama si Chonhua. Dito, kami ay mga kasosyo na may selyo at pirma. Sino ang maglalakas loob na gamitin ang ilang barya para agawin ang sarili naming pagawaan? Babaliin ko ang ulo niya ngayon. Umalis kayo. Lumayas kayo sa Yunqi. Umalis kayo sa Jade Town. Bilisan nyo. Umalis na tayo. Nabaliw na ang lahat ng babaeng ito. Suran, ang diskarte mo sa profit sharing ay henyo talaga. Nakuha mo ang buong katapatan ng mga simpleng manggagawa. Pero 30% yan ang netong kita. Talaga bang handa kang magsakripisyo ng ganoon? Ang isang dakilang industrial na higante, President Gao, ay hindi kailanman nabuo sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga nasa ibaba. Kapag itinulak ng makina ang kahusayan sa produksyon sa subdulan ng kakayahan ng tao. Tanging sa pagbabahagi sa kanila ng malaking kita ang patakarang ito ay magiging isang matibay na kuta. Inakala ni Boss Huang na sa hawak niyang pera, mabibili niya ang lahat ng patakaran. Bukas, tuturuan ko siya ng leksyon. Ito ang tinatawag na sistematikong pagduro. Gusto mo pa ring lumaban? Hindi ba't sigurado na ang 100,000 na order sa labas? Ito ay para lamang sa paggawa. Simula bukas, dadalhin ko ang mga natapos na emerald na gawa sa standard na pagputol at papasok sa mga department store sa probinsya. Gusto kong itanim ang pangalan ng Yungkey Specialty Store sa kanilang teritoryo. Pagkalipas ng 3 taon. 8. Itong Ice Jade na pendant. Sa ganda ng kulay, galing palaga sa lumang minahan. Orihinal na presyo 18,000. Bibigyan kita ng malaking diskwento. Kunin mo na sa 3,000. Ito ay tadhana. Niloloko mo ba ang mga multo? Itong pendan mo, wala man lang parameter ng kapal. AME, kapag tinapat sa ilaw, ang mga hibla sa loob ay magulo. Sa Yungkey Specialty Store sa kabilang kanto, bawat piraso nila, may kasamang transparency at sertipiko ng inspeksyon para sa cut surface. Doon, malinaw ang presyo. Sertipiko lang ang kinikilala, hindi tadhana. Sino pa ang bibili sa mga kalokohan ninyong nagpapataas ng presyo? Mang Li, huwag ka nang magpumilit. Ang lahat ng kita ng bato ay nakasabit sa dingding. Kayo na umaasa sa mga mamimili,
Mga lumang maestro na nagbebenta ng kung ano-ano. Dapat matagal nang nagsara yan. Bawat piraso ng jade ang error ay hindi hihigit sa 0.1 mm. Kung makahanap kayo ng anumang nakatagong lamat o sobrang kapal sa loob ng 7 araw, sa pamamagitan ng isang profesional na ahensya, ibabalik ang buong bayad. At sisirain agad. Ito ang paraan ng paggawa ng malaking negosyo. Bumili ng may kapayapaan ng isip. Sa probinsya ng Taizong Yuanheco, lumitaw ang isang batang negosyante. Suran, Maestro Zhao, huwag ka nang tumingin. Itong si Boss Suran sa T ay isang napakagaling na tao. Balita ko, sa loob ng 3 taon, naibenta niya ang mga jade slices sa dose-dosenang bansa sa ibang bansa. Milyon-milyon ang binabayaran niyang buwis taon-taon. Dati siyang amo ko. Dati ako ang kanyang punong master appraiser. Maestro Zhao. Nalilito ka na ba sa lamig ng niebe? Kung kilala mo si Boss Suran, hindi ka magwawalis ng kalsada sa halagang 3 piso sa isang araw. Magtrabaho ka na nga. Darating na ang magche-check. Ako ang nabulag. Ako ang naging sakim. Nagbago na ang panahon. Talagang karapat-dapat ako sa nangyari sa akin. Kinabukasan. Kahapon, binili ko itong heirloom jade flower sa tourist area. Ang pensyon ko sa 3 buwan. Sabi ng tour guide, ice jade daw na may pambihirang kislap. Isang napakagandang klase. Maestro, pakitingnan nga po ito. Ito ay plastic grade. Pininturahan ang ilalim. May artificial na pandikit at pangkulay. Kapag matagal mong isinuot, nakakasama sa kalusugan. Mag-report ka sa pulis at bawiin ang pera mo. Ikaw na matanda ka, ano ba ang alam mo? Sabi ng tour guide, ito raw ay gawa sa tradisyonal na pamamaraan ng mga ninuno. Ang tunay na magandang jade, ngayon ay tinitingnan sa spectrum na galing sa makina, sa mga parameter. Tinitingnan ang eksaktong pisikal na kapal, at ang walang basag na tolerance rate. Yung mga puro kapalaran ang sinasabi, puro tradisyonal na pamamaraan na ninuno, at ayaw magpakita ng data. Lahat yan ay para lokohin kayo at kunin ang pera nyo sa pensyon. Ako ay naging master appraiser sa loob ng 30 taon. Sa unang kalahati ng buhay ko, ginamit ko ang mga mata kong ito para manloko. Nagkamali ako ng malaki. Sa ikalawang kalahati ng buhay ko, ang mga mata kong ito ay libre kong ipapakita sa lahat. Hindi ko hahayaang muling sirain ng mga manloloko ang pinaghirapan ng mga ordinaryong tao. Boss Suran. Dumating na po ang taunang renewal document ng Manhattan Department Store sa Amerika. Nandito na po, ngayong taon, dinobo nila ang order ng Ice Jade na Woshipay. Direktang tumaas sa 500,000 piraso. Ang 3 bagong digital sorting warehouse natin sa Timog ay ganap ng gumagana. Magaling. Boss Suran, nakita ko kahapon si Zhao Dekay sa kalye. Nasa community center siya, nagsisilbing volunteer laban sa scam. Hindi ko talaga inakala na darating ang araw na yan para sa kanya. Kung walang Zhao Dekay, magkakaroon pa rin ng Boss Kian. Ang lumang patakaran ni Boss Huang, kung ito ay nakasalalay sa panloloko at monopolyo ng teknolohiya, tiyak na magiging abo ito sa ilalim ng sikat ng araw. Tandaan, Chunhua, ang isang dakilang negosyo ay hindi kailanman itinatayo sa pamamagitan ng palilinlang. Ang tunay na hindi mapapalitan ay ang sistemang ito na nagpapahintulos sa mga ordinaryong tao na kumita ng marangal at nagpapakita sa mundo ng ating kamantayan at ganap na lakas. Sa labas ng bintana, humupa ang bagyo. Sinira ng sikat ng araw ang makapal na ulap at suminag sa umaandar na konvoy ng mga sasakyan. Isang kwento ng pagbangon ng mga ordinaryong tao sa China na gumamit ng pamantayang industrial upang tuluyang durugin ang lumang panahon. Isang dakilang alamat na negosyo na nagpabago sa industriya ay kumakalat sa buong mundo ng may matinding lakas.